Shoutouts sa asawa ko na nanonood ngayon. And big shoutouts, of course, kay Papa Jesus. And of course, yan, yung mga nandito agad, maraming salamat kilala. Nabubulol ako. Big shoutouts kay Overflow, kay Eggsy, kay Master Gray, kay Mang Pepe. Oy, Mang Pepe, huminto ka dyan, baka maano ka dyan. Ano tayo dyan. Baka sabihin, pinag-uusapan natin yung influencer na yan. Hindi yan nagiging topic natin, ha. Big shoutouts kay Jason. Yan. Petrack mo yan. Okay. So, yan. Guys. So, tulad ng sinabi natin nung last time. Okay. So, this was the chart na meron tayo. Okay. We've been talking about this many times. And dapat alam na natin to. Okay, so nung nag-pump si Jerome Powell, diba, pinag-usapan nila na parang magkakaroon tayo ng parang hindi niya sinabi na sobrang sure siya. Okay? Yun kasi yung point dun eh. Naging gossip siya. Hindi siya yung parang sure talaga na, hindi, ito talaga yung mangyayari. Okay? Na ito talaga yung Okay? Hindi, Mang Pepe, baka kasi sabihin na pinagtitripan natin siya. Hindi naman natin siya nagiging topic dito. Okay. May mga sensitive na kasing pumapasok dito sa channel natin. Nakita nyo naman yung last video natin eh, di ba? So, ito yun. So, nga pala guys, sa mga hindi pa nakakalam, ako nga pala si Jose Bern. I've been here since 2017. I've been trying to share you guys my wins and losses dito sa cryptocurrency. And since 2021, nandito na ako sa YouTube and I've been trying to also be transparent sa mga nagiging transactions natin through CoinStats. And pag sumali kayo sa Meraki, makikita nyo yung mga public buys and sells natin, which is mostly mga talo, pero pag pumaldo talaga. Okay? So, I do a lot of research as well there. Okay? And katulad nito, yung recent prediction, nagpapanik yung mga members natin, no? Kasi nga, biglang nagpump no? Ito yun eh. Ito yun. So, from here, dapat bumagsak na tayo. Onting retrace lang dapat sa 13K, bigla dapat tayong bumagsak. Hindi. Ang nangyari, because of the speculation, and yung mga haka-haka ng mga tao na nakadagdag doon sa parang sa potential na rate cut. Yan kasi inaabangan natin eh. So, yung mga risk on assets, pag nagkaroon ng rate cut, okay, it will be super good. Okay, yan yung sinasabi nila. So, tayo dito, tulad ng sinabi ko dun sa last live natin, na I will still stick with my trades. Okay, I will still stick to my conviction. Nevertheless, umangat yung price, okay, I will still stick to this. Okay, na ito talaga yung gustong mangyari. Ito talaga yung gusto niyang gawin. Nevertheless, may manipulation, may gustong gawin yung market na, hindi, magkakaroon tayo ng this and that, tapos hindi naman confirmed. Okay, magiging pataba lang yung mga papatol sa mga ganitong news. Okay, so tulad ng sinabi ko, nalalapit na. Pero hindi pa to yung talaga actual bottom na gusto nating patulan. Okay? So, this will be the actual bottom kung ang target nating prices, the target nating assets is going to be large cap assets na Jurassic. Hindi ko masasabi sa inyo guys na sure ako Okay? Pero katulad ng ginawa natin dito sa 74K, nung nag-79 tayo, hindi ko sinasabi din na sure ako na ito na yung bottom, pero I will act on it. Kasi masyado nang malalim yung price and ang gusto ng market natin is mag-up na pero hindi siya sumusunod. So, ano ibig sabihin nun? Okay, nagkakaroon na tayo ng uncertainty. So, same thing with this one. Nagkaroon tayo ng manipulation, binawi agad. So, same thing din dito, binawi siya in 3 days. Okay, yung one day na pump natin, binawi in 3 days. And doon mo mapapaisip na that should be bullish, di ba? Parang ganoon. So doon ko sasabihin din sa inyo na no, this is a slow
slow getting out of the market. Kumbaga yung mga tao, okay, yung sa retail side, okay, niisip nila na goods na yung market. Okay, na ito na yon, we should be going in already. Parang sabing ganyan. Okay, but I always like try to let the Meraki members to just keep quiet. Okay, kasi pag nag-talk sila na nag-talk doon sa channel is maka-cloud yung judgment, kumbaga. So yun yung parang isa sa mga natutunan ng mga members natin, hindi dahil sa ayaw ko sila magsalita, kundi I want them to learn how to handle their thoughts. Kumbaga kasi yung thoughts nila, yan yung nag-i-induce ng fear, anxiety, and doubt, lalo na kung wala ka pang character. So, ito na nga yung sinasabi ko. Nung nag-pump, so yung manipulation at its finest, or are we back? Okay, so nagkakaroon ng duda. Katulad din sa kanina, si Elmers, okay, nagkaroon din siya ng duda na bakit nag-touch yung 110k sa BTC. Makikita mo sa chart, classic manipulation nangyayari tapos parang ganun, tinap yung 110k, grab yung wick, tapos yung alts hindi siya masyadong nayanig. Okay, yung ETH pabitin sa 5k hahaha. So ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, this is manipulation. So we are in a manipulation. So I've been talking about this for the longest time, guys. Okay, 11 days ago I already predicted this. Okay, by the help of God, we were able to really see this. And walang masyadong nanood, no? So 166 views lang. Pero pag mga XRP, 2K, etc., diba? Sana magets nyo na. Okay, nagigets nyo na sana mula dito pa lang. Nagagamitin ko talaga tong mga topics na to upang sunduin kayo at mapunta kayo ulit pabalik sa basics. Kasi ito yung talagang way para kumita kayo sa market. Okay? If ang mindset nyo is to be here just to grab money, kumita ng pera, mas lalo kayong hindi kikita ng pera dito. Patuloy kayong papaikot-ikot dun sa situation na pasok, labas, pasok, tapos ang pangit nung mga pasok nyo, tapos yung labas nyo is dun na sana yung bottom. Meron kayong feeling palagi. Feeling nyo lang, ganito, feeling ganito, or ito yung thought ko, tingin ko ganyan, etc. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Now, dito, makikita nyo dito sa thumbnail natin dito na pinredicted natin siya. Diba? So, ngayon, anong ibig sabihin natin dito? Okay? Anong mangyayari from here? Ano yung gustong talagang gawin ng market natin? By just looking at the 1-day time frame. So, ito yung sinabi ko. So, nag-respond ako dito. So, sinabi ko dito na it will be slow dump. Okay? Kasi i-conceal nila tong dump na to the point where it will be really best buying opportunity for Bitcoin alone. Parang ganon. Pero hindi ibig sabihin nun, yun na yung talagang bottom for the alts. Okay, maniwala kayo sa akin. Pag sinabi ko sa inyo, guys, na sa tagal natin dito sa cryptocurrency, okay, pati yung mga nagsasalita dun sa comment section natin dito, na dinududan nila yung channel natin. Ako, hindi na ako nandito para mag-explain sa inyo. Okay? Nandito ako para tignan natin kung gaano katigas yung bungo mo sa finance, sa market. Okay, hindi naman ako ang kalaban mo yung market Ganun siya Okay, so may nagsasabi dito na napaka-basic, matinik, etc. blah blah blah, and a lot of assumption, etc. No, na hope yung blah blah blah, yung channel natin, etc. na XRP lang yung hold natin, parang ganun. So, ang sa akin, guys, hindi naman ako parang sobrang kumbaga sobrang sasabihin ko sa inyo na alam ko yung ginagawa ko or alam ko yung sinasabi ko. Pero most of the time kasi, like katulad nito, we've been predicting the market here ever since to go down. Okay? Umangat man siya pero bumagsak tayo.
katulad ng sinabi ko. So, kayo na lang magsabi sa akin. Okay? Sa turo ng Elliott wave. Okay? Turo ng Elliott wave to guys, ha? Elliott wave theory. Meron tayong ABC, di ba? So, A, B, C. So, ngayon, Monday na. Do you expect a market that is so negative with their sentiment, pero yung retail, hopium, ano ibig sabihin nun? Di ba? Doon ka mapapaisip. Anong ibig sabihin ng when the market, di ba? The market is having a lot of volatility, pero may mga highs tayo na dapat binabasag sa punto ng ganitong volatility. Ano ibig sabihin nun? Saan siya papunta? Saan niya gusto pumunta? Diba? Dapat doon tayo nag-iisip na agad tayo. Okay? Mainit sa Saudi, sa inyong ayan, big shoutout sa mga taga Saudi. Tingin mo kay Krog, good to buy ba yun? Okay. Big shoutouts kay Dom Crip, big shoutouts kay Mark Joseph, big shoutouts kay Alvin Alfaro, big shoutouts kay Tuo, and big shoutouts kay Overflow. Ito si Overflow, matagal-tagal na rin to nandito eh. So, ako, ayoko na kasi magsayang ng oras na pag-explain sa inyo guys na hindi, ganito ako, ganito. Kayo na bahala magsabi dun. Okay? Pag may nag-comment, kayo na bahala. Okay? Hindi dahil tinatawag ko kayo to call upon. It's because yung character na tinatry ko i-portray dito sa channel natin is gusto kong i-take up nyo na meron kayong patience, meron kayong diligence, or may discipline kayo, meron kayong tinatawag na fearlessness, di ba? Meron kayong grit sa market. Okay? Hindi man to pang futures. Okay? Di ba kasi hindi naman lahat built for futures eh. Hindi naman lahat marunong mag-swing trade. Okay? Hindi yun yung forte nila. Okay? Hindi ko rin naman sasabihin sobrang galing ka mag-futures, etc. Marami akong kilalang sobrang galing sa futures na malayong-malayo sa kakayanan ko. Okay? Ako, magsistick ako dun sa kaya ko at nakakatulong sa inyo. Yun yung gusto ko eh. I-uplift kayo. Nevertheless, kung ano mang pinagsasabi nyo sa akin dito, bahala kayo sa buhay nyo. Dahil lang sa isang video, nagpakilala kayo. Okay lang yun. G lang ako dun. Okay? Ang sa akin lang naman eh, is I want to deliver you guys. At least one day, I was able to participate on it. I told you guys. I told you so. Parang ganon. Okay. So, kung mali ako, diba? I can always have still my face to tell you guys, oh, this is my mistake. Okay? And I'm here to correct it by explaining and teaching you guys. And not to repeat. For you guys not to repeat it. So, ito yung sinabi ko sa inyo. Kanina nag-10K siya eh. Kanina to, like few hours ago. Mga 12 hours ago. Nag-chat si Elmers. Sabi niya, nag-touch lang doon, etc. So, wala pa tayong tong candle na to. Nagpo-produce pa lang to. So, nangyari, nung chinat ko na siya, eto na tayo. So, we're just gonna go back there. Okay? So, dapat di kayo nagpapanik. Okay? There's nothing to panic on this one. Okay? When I say there's nothing to panic on this one, is because I already told you guys, dito pa lang. Dito, I already told you, this is the top. This is the top already. Okay, within this range, this is the top because we need to really play out a specific key levels. If not, then therefore BTC is not real. That this is already 100% manipulated by one single entity. Diba? So ngayon, nakikita natin dito, okay, we are in the zones na tinatawag na hinahanap niya talaga yung best price na makikita natin in order to tell everyone na okay, this is the bottom for Bitcoin, hindi for altcoins, etc. The altcoins is gonna be super delay. I told you guys already this for the longest time, okay? And that's why we've never been adding any convictional play or sasabihin kayo, oh, ito, so 100% conviction ako, etc., etc. Okay? So,
kaya ako nagtataka pag sa Meraki may nagsasabi ako na ito sipol, you really have to at least get or at least have something like this, etc. Or sabihin natin, ito dapat boson, may ganito ka, sabihin lang natin, kunyari lang. Okay? Pero wala na tayong boson sinasabi ko lang. Okay? So, ang topic natin ngayon is more of sentiment and psychological analysis, okay? How the market reacted here. Okay, sabihin natin dito. Dapat dyan kita nyo yung manipulation. Dito, kita nyo, pares yung liquidity. So, ibig sabihin, sa candle pattern, makikita nyo to. Pag ito nasa taas at nakita nyo to dito, it's not really good. Okay? So, ito na yung sinasabi ko sa inyo ulit. Ulitin ko. Okay? So, mga punto na, katulad nun, sa Meraki, sinabi ko sa kanila, na you need to at least have boson, sabihin natin ganun. Hindi ko sinasabi na bumili na kayo. Okay? Kasi ang unang conviction natin at malinaw na sinabi ko sa inyo, we are gonna go down. Okay? And it's very evident in the market. Okay? So, ituturo ko sa inyo bakit kayo nagre-react sa mga ganun. Okay? So, again guys, okay, masakit to. Okay? Because this is gonna confront you guys. Okay? This is gonna confront your bad habits. Okay? Na parang sasabihin ko sa'yo, lasinggero ka. Kahit alam mo naman sa sarili mo, sasabihin mo sa akin, hindi mo na kailangan sabihin, alam ko. Okay? Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Okay? Kulang pa tayo sa character. Kaya tayo nagre-react masyado or gusto natin bumili agad sa prices, etc. Pero wala naman tayong talagang navigation na gusto natin dito mapunta sa ganitong specific price. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Sasabihin natin, ganito bigay ko sa inyo. Okay. Sir also, sobrang bullish sabihin natin. Hanap tayo. Sabihin natin. Si Sir also, sobrang bullish sa AAV, sabihin natin. Ayan na, naglag na. Ayaw pakita sa inyo. Ako, si Sir also, sobrang bullish sa AAV, etc. Okay. Then, biglang sabihin ko, you need to at least have one AAV. Sabihin ko randomly, bigla sa chat natin, sa Okay? Sabihin ko na we need to at least have AAV, at least one AAV. Napaka-importante nito, etc. Because this is the backbone of DeFi and this is gonna be the future of blah 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 blah. Sabihin ko lang ganun, kunyari lang. Ikaw na wala kang character pa. Okay, you're still building it up. Okay, binibuild up mo pa. And nakikita natin yun. Okay, hindi namin dapat malaman yun. Okay. Dapat doon, i-acknowledge mo na, nagbi-build up ka pa lang, etc. Huwag ka mag-react sa sa sarili mong feelings. Diba? Dapat this is the best time for you to put more time dun sa gusto mo talagang gawin. Hindi dahil may pera, no? Hindi dahil dito yung pera. Okay, kasama na yun. Okay, but we need to have or at least see that yung pamimera o yung pera mismo is just a reward of the outcome that we will be having. Okay, what's the outcome? Okay, diba? We've been always asking, no? Na sana maging crypto millionaire ako. Sana pumaldo naman ako sa cryptocurrency, etc. Blah, blah, blah. Okay, but have you thought or have you even thought of being a really good technical analysis guy? Have you thought of being a really good chismoso ng market na to para mahanap mo yung mga gems talaga before they even pop off para hindi ka nahabol ng habol? Diba? Have you thought of being a fundamentalist na addict sa macro data? Diba? Gumagawa pa ng sarili nilang mga indicators para lang sa macro analysis. Diba? For you to have, you need to become. Okay? Hindi po pwedeng naisip mo lang dahil si ganito, si Sir Osong, galing magsalita, etc. Pinagdadasal ko din na sana hindi nga ganun. Pero, this needs to be part of me in order to wake you up, guys. Okay, gusto ko lang pag-usapan natin to kasi ang daming naliligaw. Okay, at gusto ko lang i-take time na sabihin to sa inyo ng maigi. Okay, sabihin natin si AAV, no?
Sir also laging nag-uusap sa Aave, etc. Blah, 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 blah. Okay. By the way, meron na akong document about Aave. Okay? May document ako about Aave, tapos may isa pa akong document about something. Okay? So this one, okay? Hindi ko sasabihin kung ano to. Okay? Sa Meraki lang to. Okay? Hindi ko muna i-reveal. Yan, sobrang haba niyan. Actually, 14 pages yan. Na maliit pa yung font. Yan, So, tulad yung sinabi ko, guys. Okay? Dito papasok yung point na na hindi ka talaga mananalo sa crypto. Okay? Nagsasayang lang kayo. Dalawa lang yung magiging outcome nyo. Okay? Masakit to, guys, ha? Kasi ganito ko. Ito yung nangyari sa akin 2017. Pero iligtas nyo na yung sarili nyo. Okay? Kung hindi ka talaga para dito, ha? Pag naramdaman mo talaga at naramdaman mo sa buto mo sa likod, okay? Sa spinal cord mo or sa sikmura mo. Okay? Intuition yun. Pag sa sikmura mo naramdaman. Pag naramdaman mo na pag sinabi ko to at naramdaman mo sa sikmura mo, okay? Na hindi ka para dito, okay? Makinig ka doon. Okay? So, pag nakita mo yung prices natin ngayon, nakaangat na. And malimit sa mga prices na to ay nakabili ka dito. Dito ka bumili imbis na dito. Okay? Sabihin natin bago ka sa cryptocurrency. This is your time to get out. Okay? This is your time to get out because you bought at the top. Okay? You bought at the premium price of this market. Okay? And we are trying to do a retracement already. Okay? We're trying to do a lot of correction sa prices. Okay? So, may mga chances na, okay, baka pag dito ka bumili, sabihin natin 367, bumagsak yan ng 240, that's roughly 30 to 40%. Okay? So why am I trying to really stress this out? Okay? It's because, guys, okay, kung walang foundation or matibay na structure yung pagpasok niyo dito sa cryptocurrency, nagsasayang kayo ng pera, guys. Walang magsasabi nito sa inyo. Okay, ang gagawin nila sa inyo, bebentahan kayo, papakitaan kayo ng profit, papakitaan kayo ng ito kinikita ko sa futures, ito yung etc. Wala talagang sa inyo, magkakalinga sa inyo, bibihira. Okay? At kalimitan ng mga nasa YouTube ngayon na Filipino din, malimit. Okay, yun na lang titirahin ko kasi Filipino naman ako eh. Okay? Is sasabihin pa rin nila sa inyo kung ano lang yung gusto nyong marinig. Okay? Ako sasabihin ko na sa inyo ngayon. Okay? Malis na kayo sa crypto. Kung dito kayo bumili, malis na kayo sa crypto, guys. Okay? Kasi magko-consolidate to. Okay? Hindi pa to yung bottom. Okay? Huwag kayong kung recently lang tas naramdaman nyo din na baka maiwan ako, yun yung nasa isip mo nun, umalis ka na. Okay? Kasi walang basehan yung isip mo, yung naisip mo na baka maiwan ka. Dahil lang may nag-uusap sa XRP, may nag-uusap sa ganito, may nag-uusap sa ganyan. The reason why I'm talking about even XRP is because, okay, let's be serious about this, ha? Okay, the reason why I'm talking about XRP during this time is because I've been predicting the price or tracking the price since 0.5, 0.6. Okay? Nevertheless, whatever the fundamentals or the reasons, etc., okay, that's the reason why you cannot find anything about XRP is because it's more of like sentimental asset. Okay? The retail wants to think of it as if it's a community token, kahit hindi naman. Okay, we know that. Okay, hindi tayo tanga yung mga pinagsasabi ng mga nasa comment dito, guys. Okay? Na yung Solana lumipad na, yung Ethereum lumipad na, lahat yan point something. Tapos si XRP, yan lang ang nag-iisa, etc. We know that. Okay? But that's not the point. Okay? That's not the point. The reason why we're talking about XRP, we're talking about, or we're answering questions, why would you hold XRP?
then nung binigay ko sa inyo yung sagot, hindi nyo pa rin gusto. Okay? Pag lumipad na, doon nyo gusto. That's the point. That's the name of the game. Now na nagmamadali kayo, gusto nyo sumabay sa AAV kasi gusto nyo at least makahawak ng isa. 'Di ba? Nagbenta kayo ng kung ano man ari-arian nyo ngayon para sa 327 sa iisang AAV kasi sinabi ko na magti 3,000. Dahil sinabi ko magwa 1,500 to. Nagigets nyo ba yung sinasabi ko? Pag ganun lang yung basihan nyo at nakatuon sa tao, okay? Matatalo kayo, guys. Huwag nyo ituon sa akin yung mga decision nyo. Huwag nyo ituon kahit kanino yung decision nyo. Ni kahit sa sarili nyong flesh. Huwag nyo itutuon. Okay? So, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Okay? Alam ko masakit to. Okay? Kahit Meraki, baka mawalan ako ng mga membership, pero okay lang. Okay? Mas maigi na sa akin walang tao doon or walang taong nanonood talaga. Okay? Or sabihin natin 3 na lang sila yung nanonood talaga dito. Dahil nahugasan natin sila. Nag-gets niyo yun? Okay? Kahit nga sa the Great Flood na tinatawag, 'di ba? The Great Flood, sino lang natira? 'Di ba? Iilan lang yung natira doon. Hinugasan yung buong market. Pag nangyari yun, guys, baka ako din matangay ako. Kasi ang exposure ko sa market sa altcoins, ang laki. Yung valuation ko, nasa 70%, konti lang yung BTC, konti lang Ethereum, yung mga talagang sure assets. Okay? Hindi ako nandito para i-confirm kayo, i-affirm kayo. No? Sabihin ko sa inyo, hindi tama yan, mag-hold yan, etc. No. I'm gonna tell you guys, when the market, okay, since the market is already feeling good, and the market is saying that, there's hope, there is a chance for us to have a rate cut, etc. That's the time that you will never get that rate cut. Okay? Nevertheless, whatever the season is, nevertheless, if it is Bitcoin na bull run or sabihin natin altcoin season, okay, you will never get that positive news as long as you anticipate. You, a normal retailer or a retail part of the retail market, you will never get that. Okay? Remember that. Okay? Lalo na sabihin natin may mga mayayaman at malalaki na yung pera, they die on sorrow. Okay? They die on their own ignorance. Why? Diba? Ang laki ng pera nila pero mindset nila is retail. Diba? Doon ka mapapasabi na napaka-unfair ng mundong to. Na bakit sila meron, etc. Bakit ako na marunong sa cryptocurrency market, etc. Wala. Na pangsimula. Diba? Parang ganun, mapapaisip mo eh. Diba? So this is when I will tell you guys, okay, the secret to this market, the reason why we were able to consistently, okay, and recently ko lang to na-crack up, okay, I will be honest with you guys, okay, issue number dalawa lang yung natuklasan ko eh. One is fear of God, guys. Okay, alam ko sasabihin nyo, hindi naman ako naniniwala sa Diyos, etc. etc. O sige, tingnan natin. Saan ka ba dinala nang hindi mo paniniwala sa Diyos? Sa isang malaking entity, sa isang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo na hindi ka naniniwala sa gano'n. Nasasabihin mo, isa ka lang na chemical reaction. Eh kung gano'n pala, hindi nananapak ka lang pala dyan kung saan-saan. Kasi trip mo lang. Di ba? Ganun yung chemical reaction eh. Trip ko lang na mag-combust. Trip ko lang na kasi napadikit yung siko ko sa sa vinegar kasi mukha akong baking soda. Nagigets niya yan? I mean, diba? That's the first one. Fear of God. Hindi ko sinasabi matakot kayo sa Diyos, etc. Like, literally na matakot kasi yung pangit niya. Hindi ko sinasabing ganun. Okay? Sinasabi ko fear of God is the law. That the law of God, okay, is always just. Okay? He's a man of justice, kumbaga, pag-uusapan natin. Okay? Fear of God.
Okay? Number 2, okay, that is very sure kung bakit natin ito nape-predict tong market na to is meron tayong tinatawag na you need to create your law. Okay? And you stick to that. Okay? Sabihin natin, sabihin natin kunyari lang sa mga lalaki let's be serious here. Okay? Same thing for crypto kasi yan for futures, for investing. Okay? Hindi na ako mag-iinom, hindi na ako mambababae, hindi na ako magsasarili. Sabihin natin yung mga ganon. 'Di ba? Sa lalaki sabihin ko lang kasi hindi mo ako kaya magsalita para sa mga babae, pero sinasabi ko lang sa mga lalaki. Tapos hindi mo naman sinunod. You don't create your law, tapos hindi mo pa sinunod yung law. Okay, same thing for crypto. Gagawa ka ng trading strategy mo, etc. Tapos hindi mo rin naman susundin. Okay? Kasi takot ka sa matatalo na. Pwede ko pa sana iligtas yung $5, etc. Okay? Kung naligtas mo yung sarili mo ng $5, etc., huwag ka na tumingin ulit sa market. Iwan mo na yun. Kasi hindi mo na nga sinunod yung batas mo Okay? The reason why we need to create your law is because you create discipline through that. Okay, yung trading strategies, etc., you create discipline when you have your law. Imbis na iisipin mo, ayoko kasi matalo, perfect yung win rate ko. Gets nyo? Tama yung tingin ko sa market, etc. Nakutubang ko na sayang. Dapat nagstay tayo dito sa ganitong price, etc. Diba? All is done, sabihin natin. Diba? So, I mean, marami kasing ganun Hindi lang yun sa akin, hindi lang yun sa asawa ko, hindi lang yun sa kahit kanino. Okay, balikan niyo yung trading wisdom books na mga binanggit ko dito sa channel na to. Yun yung nangyayari. Okay, yun yung sinasabi doon. I lost 50% of my portfolio because of greed. Now I'm putting it all to God before execute. Hindi ko sinasabi na si Lord magsasabi sa inyo ng technical analysis, ano yung gem, etc. Okay. Everything will be added onto you as long as you seek Him first. Okay? Na gusto mo maging magaling sa cryptocurrency, sinik mo yung Diyos, ibibigay sa'yo ni Lord yun. Okay? Sa paraan na kayong dalawa lang makakaintindi kung paano nyo gagawin yun. Sa akin, ginawa niya yun. Okay? Kung kinakailangan hugasan niya yung portfolio mo, i-flush niya sa inodoro yung pera mo para lalo ka manggigil na this time naman mag-aaral ka imbis na bugasi lang yung mo kasi gusto mo ng Bugatti, diba? Gets niyan. Okay? So, tulad ng sinabi ko guys, yung Ethereum natin, diba, mukhang umakyat. Ito na din. At isa pa to sa sinabi ko sa inyo guys. Sabi ko hindi to babagsak ng 4,000. Nung nandito tayo, diba? Nandito tayo, sabi ko, hindi na to babagsak sa 4,000. Sabi ko, okay, malaki yung chances na umangat muna tayo kasi nandito yung key level of support na na key level resistance. Okay. Then, ang magiging system natin dyan is magkakaroon tayo ng slow momentum. Okay. And dun sa slow momentum na yun, okay, the more that we keep on reaching the top, tapos napakahina, okay, hindi siya talaga pumapalo ng malakas. Nevertheless, the sentiment is really good, etc. Blah, blah, blah. What happens is, babagsak to. Okay? To really retrace specific fair value gaps. Meron tayo dito. Ang laki na ito. So, yan ito. So, probably yan isa. Okay? Kasi mali itong Fibonacci natin. Hindi pa rin ginagalaw. Pero, tulad nga sinabi ko, hindi na to babagsak sa below 4,000. Nung bumagsak siya, kinabahan ako kasi kala ko mali ako. Ngayon, napaisa po, ba't ako kakabahan? Nagpapasikat lang ba ako sa inyo o dahil sa trade ko? Gets nyo? So, yung isa sa mga
natututunan ko sa pagla-live video. Kasi dapat wala na akong pake. Okay? Pero minsan naisip ko, baka kasi sinunod yung sinabi ko. To the point na, kaya sinasabi ko to ngayon. Huwag niyo sundin yung sinabi ko. Okay? Maging tulay lang ako sa pag-unlock ng totoong pagyaman nyo. Okay? Enabler, kumbaga. Magiging enabler lang ako ng talagang gusto nyong gawin. Okay? At yung talagang pupuntahan nyo. No? Dapat ganun eh. So, doon ko masasabi sa inyo guys na huwag nyo sundin. Huwag nyo sundin yung sinasabi ko. Okay? Pag may sinabi ako dito, okay, triple pass. Ano nyo? I-research nyo. Okay? Diba? Kaya nga live videos na lang ako. Hindi ako nagre-record video. Hindi ako nag-short video. Bakit? Hindi ko pa pwedeng gawin yun. Napaka-reckless nun guys. Sobrang reckless nun na gagawa ko short video, walang explanation. Sasabihin ko siya yung Solana going to 300 because of support and resistance. That's wala man lang sentiment or fundamentals. Why? Okay, because may bago silang pakulo sa network nila. Diba? Dapat ganun eh. Hindi, pero hindi mo kayang pagsiksikin yun sa 1 minute, 2 minutes. Pero yun yung gusto ng mundong to. And that is the reason why, kung yun ang gusto ng mundong to, and that is the reason why they will be slaves in this market. They will be the liquidity of this market and they will be grabbed so hard. Okay, ayaw nila gumasa sa membership. Ayaw nila bumili ng mga taong makakatulong sa kanila na mas magaling talaga sa kanila, na makakatulong at magtuturo sa kanila mag-futures kung futures ang gusto nila. Sabihin natin, hindi ko sinasabi Meraki to kasi hindi kami nag-futures. Okay? So ako wealth build talaga ako. Gusto ko slow build, strong build. Papakita ko sa inyo yung 100 ko paano naging 1,000, yung 1,000 naging 10,000, yung 10,000 naging 100,000. Parang ganoon. By slow growth. Character build up, yung character mo, pag na-reach mo na yung character na hinahanap mo at yung pinaka-pinnacle ng character na gusto mong abutin, yung pera, reward yun. Hindi siya yun yung end goal mo. Hindi. Diba? So sabihin natin, okay, sa Solana. Okay? Ito yung prediction natin last time. Okay? Umangat na siya sa 618. Okay, kinonfirm na natin siya. Okay? So ngayon, ito prediction ko. Okay, walang makaka-catch up na ito. Bakit? Umalis na sila sa live eh. Okay, kumunti na lang tayo dito. Kung ready na kayo guys, mag-awesome kayo dyan. Okay? Mag-awesome kayo dyan. Tapos bibigay ko rin sa inyo yung Bitcoin prediction ko. True price. Okay? Mag-like din kayo kasi konti lang yung likers natin. Kanina pa ito, nasa 20 lang. Pa-like na lang ako guys. Ayan. Para makarating to sa mga tao talaga. Kasi ayaw nyo i-share. Sana naman makarating to sa homepages ng mga tao. Hindi yung mga natitrigger lang sa XRP. Diyos ko naman. Okay. So, ito na. Okay. Gina natin to. So, tulad ng sinabi ko, gusto ko yung price natin, pag kumawala sa 618, we need to 236. Gusto natin itong 236 eh. Favorite natin to eh. Okay? Alin man dito sa punto na to is money maker. Okay? Kaso ito na ngayon nangyari. Okay? Yung Solana facing a lot of scrutiny. No? Hindi sa legal. Okay? Kundi sa mga sa mga builders na tinatawag na layers. Ay, sabihin natin sa Ethereum. Sabihin natin yung mga builders sa Ethereum, sinisiraan nila sa Solana. Bakit? Mura na kasi si Ethereum, tapos pero nandun pa rin kay sa Solana yung mga buyers. So, ano nangyayari? Gumagawa sila ng mas malaking marketing sa Ethereum na talaga magpapopulate at mag-engage at maraming bibili. So, yun yung nangyayari kanina. Okay, given the fact that the price for Ethereum almost went to 5,000, nevertheless, it's a psychological level, etc. Blah, blah, blah. Hindi natin maalis yun or hindi yun lingid sa kaalaman natin na yun yung totoong nangyayari. No? Na yung Ethereum is struggling still. Okay? Nevertheless,
Okay? Struggling siya sa paghatak ng mga nasa Solana. Okay, marami kasi lumipat na sa Solana. Ikaw ba naman, buyer ka, sabi natin $18, $30, $40, $50, $60, $90 is the best buying opportunity pa din para sa'yo. Okay, huwag ka nang bumenta doon. Bakit? Nandito ka sa magandang foundation ng price na to para masabi mong nandito tayo sa 230, nasa 291, etc. Diba? Kumbaga nandun ka na sa foundation, the strong foundation. Malabo na itong ibagsak sa 31 unless magkaroon to na naman ng Black Swan event, which is malabo yun mangyari. Okay, nandito na tayo sa consolidation. Ano ibig sabihin nun? Meron tayong consolidation sa Solana. Okay, at nasa 1-day time frame tayo. Hindi naman to birong time frame, no? Naglalaro tayo dito. Okay, the more that we play on that kumbaga ganito yung play natin. Okay, nagko-consolidate, tapos nagkakaroon tayo ng build-up sa price. Okay, may totoong volatility, may ATR, meron tayong volume. Ano ibig sabihin nun? Okay, it's so clear. Okay, that's very clear. Okay, that it is going to be your new reset. Okay, this is the reset. Same thing here, reset. Okay, same thing here, reset. Okay, so iniisip ng mga tao, bagsak pa to. Okay, hindi nila napansin na this is a new, tapos konti lang yung volume, etc. Okay, konti lang yung volume, biglang umangat, diba? So same thing, diba? Same thing. Ngayon, saan na nangyayari ngayon? Okay, we are doing the sideways. Nagsa-sideways tayo, tapos umangat na. So same thing ngayon, nagsa-sideways na ulit tayo. Okay, we're trying to get up. The question is, up until where? No? Delete natin lahat ng drawing natin para malinis. Okay, up until where? Okay, sabihin natin marami kayong Solana, hindi ko alam kung saan kayo nakabili. Sana below 50 para masarap yung bili nyo, sarap din yung tulog nyo, hindi nyo na kailangan problemahin kung anong magiging price ni Solana, di ba? Diyan, ano nyo lang dyan, lagay nyo dyan. Okay, ngayon nakita natin nag-bounce sa 618, etc. Tama ba to? Okay, so nung pagkalabas niya nag-retest sa 618. Okay, sumobra sa 236. Okay, may makikita tayo nagsusupport siya sa 0.5. Tapos nung supporting lang talaga siya sa ibabaw ng 0.5, hindi naman siya naglaro dito. So, yun yung delikado eh. Kaya nga hindi siya naglaro dun sa ilalim ng 0.5 at 618 sa ibabaw ng 618 is because this is bearish. Pag galing ka sa taas, bumalik ka dito, you don't want the price to be playing around here. Kundi, babagsak to. Okay, since we're on a 1-day time frame, pag tumagal ng 14 days dito at least, okay, this is negative. So, na yan, nakita natin na umangat siya na naman. Okay, so, pag, ito na masasabi ko, pag ang price natin, okay, nag-secure dito, ito yung pinaka last line of support. Okay, since nasa rising wedge siya tayo, okay, ang tanong, kompleto na ba siya? Kaya alamin din natin yan. Okay, focus muna tayo dito sa support and resistance lang or fair value gaps. Okay, pati distribution area, accumulation area. Makikita natin, ito yung zone. May zones tayo dito eh. Okay, may tinatawag tayong the levels. Okay, mga nang natin to, lagay natin dyan. Okay, kasi ito, lagay natin dyan. Okay, nagbigyan ko na masyadong mataas nga to eh. Okay, pero sige, lalagay natin siya dito. Okay, yan. So, ngayon, the question is this true? Is this ano ba yan, manipulation, etc.? I think this is true. This is still true. Okay, and hindi rin naman siya binawi ng sobrang bilis. Okay, pero hindi ko rin sasabihin na pagtutuunan natin yan as in, yan yung magiging parang data natin para masabi ko na okay, dito tayo titingin. So, tingin ko, dito lang tayo dapat tumingin. Okay, dyan lang. Okay. So, ngayon, sa rising wedge, may tinatawag tayong EBCDE. Okay, we need to really complete this one. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, malaki yung chances na pag to nabiyak yung 174, okay, ang last natin support ito. Tapos, i-retrace na lang niya yan. Okay? Tapos, ang baba ng retrace. Mula dun sa break confirmation, diba? Ito, ko-confirm na lang niya.
Tapos babagsak tayo dito. Okay, we need to go back here. Okay? Pero ito yung nakakatakot kasi marami nagsasabi, Sir Oso, ano po yan? Diba? Ano po yan? MACU. Ano yan? Head and shoulder, diba? Sabihin. Diba? Yun yung sinasabi ko. Let's not assume. Okay? Pero dito, sa price action, yun yung gusto niyang gawin. Kasi meron na tayong, okay, completed ABCDE. Pag ito bumagsak ngayon, the market is going down, okay, anong mangyayari? Diba? Nasa slow dump pa tayo ng BTC, diba? Yun yung sinasabi ko eh. Yun yung pangit sa BTC ngayon. Okay? Nasa slow dump tayo. Okay? Malaking chances natin mamagnet dito. Ang ayoko lang na mamagnet tayo is pabalik dito sa moving average na to. Gusto ko magtagal pa tayo ng konti. Kung totoong babagsak tayo, okay, sabihin natin, gusto ko magtagal tayo ng konti pa. Parang ganyan. Tsaka tayo babagsak dito. Yan yung gusto ko. Okay? Pero hindi naman porket gusto ko, yun yung mangyayari. Okay? So, aaralin ko muna kung ito talaga yung gustong mangyari ng market. Okay? Pero sa ngayon, ito yung nakikita ko. Kung bumagsak tayo, Monday ngayon dito sa bansa namin. Okay? Dito sa bansang tinitirikan natin. Ngayon. Okay? Ano ibig sabihin nun? Maraming news na nakaabang. Okay? So, pure sentiment lang itong natin. Itong sinasabi ko ngayon. Okay? Kasi nga, yung retail natin sobrang hopium. Okay? So, tinitake advantage na ng retail, ng institutional yung retail sentiment. Okay? Na yung retail is nasa hopium pa sila. Okay, so ibig sabihin, we need to push down the market. Okay, so ang pinaka-clue ko talaga dyan na isa pa is ito. Ito. Kita niya? Hopium. Okay, pag sinabing neutral, palaging hopium yan, or sabihin natin, iniisip pa rin nila na hindi ito babagsak pa. Hindi na to babagsak. Parang kaya pa yan. Isa pa. Nakakuha alis, may mga ganun yan, may mga ganun talks yan. So dito na yung sasabihin ko sa inyo guys na hindi, oftenly, okay, babagsak to. Okay, kasi galing tayo dito asing malapit na sa green, okay, biglang sinupalpal tayo pabalik, bumalik tayo sa 67, 61, ngayon nasa 50 na. Okay, so ngayon ito yung sasabihin ko sa inyo. Okay, when should we be rethinking our move again? Or when should we be thinking our next move again to get into the market? Okay, kailan nakuhaamba ulit? Okay, mas maganda, bangan natin yung levels ng 31. Okay, 31 to 40. Okay, why? Kasi nandito tayo dati. Okay, so na-retrace niya to. So sabihin natin, pagpalagay natin price ng BTC yan or anumang asset. Okay. So, kung bakit ako nakatingin doon, kasi bumibigay na yung price natin dito sa kali. Okay? Kasi tas ang pangit pa ng sentiment natin. So, ano ibig sabihin nun? Okay? Wag tayo magpadala sa nararamdaman natin na hindi, kaya pa to. Kasi ganito, kasi ganyan, etc. Okay, wala tayong basehan. Okay? We need to really go down according to technical analysis. Okay? So, A, B, C, D. Baka magtagal lang to. Okay, sabihin natin. Okay, nasa 1 day tayo. Ganyan lang yan. Okay, kasi since letter D siya, ano yung letter D sa Elliott wave? Ang ibig sabihin sa letter D ng Elliott wave is a prolonged sideways to confirm. Okay, before it confirms, then once it confirms, it drops a little bit. Okay, which is a shorter impulse ng letter A, B, and C. Sabihin natin 5 inches kunyari yung letter A ng Elliott wave, diba? Sabihin natin dito nga tayo pumunta para makita niyo yung sinasabi ko. So, meron tayong A, B, C, D, E. Okay, A, B, C, ayan, D, E. Okay, so medyo pangit yung drawing ko. Dapat ganito. Yan. So, yan. Yan. Okay, so ano papansin nyo? Okay?
So, sabihin natin, okay, price discovery, blah, blah, blah. Okay, biglang nag-pump. Okay, so first impulse. Retrace to confirm. Tapos biglang second impulse. Ngayon, dito na papasok yung rule. Okay, na ito ay magkasing haba lang nito. Okay? So, sa calculation din ng Fibonacci, sakto lang din. Ito si 618, ito din si 236. Okay? Kung papaliitin natin si Fibonacci, ito si 618, ito si 236. Okay? Kaya magkaka-size siya. Dito lang tayo nagkaiba. Okay? So, ngayon sa psychological, ano to? Okay, psychological analysis. Ano ito? Ano to? Yung ibig sabihin niya bakit maikli, Sir Oso? Is because there's no new buyers. Okay, no, hindi na nauuto yung mga may malalaking pera. Okay, ibig sabihin na nag-retrace to, umalis na sila, pumikit na lang sila, at least profit sila. Bakit? Kasi early buyers sila. Okay, speculator, confirmation buyer. Okay, once the confirmation was created, okay, nag-TP sila the moment that it was trying to retrace sa pahabang ganyan. Okay? So, dito ko na yung sasabihin sa inyo, guys. Okay? Na we might be in a letter E situation. In a intraday. Okay? Intraday lang naman. Okay? So, ngayon. Okay? Yan, balik tayo dito sa Solana. Ito yung sinasabi ko sa inyo na baka nasa letter E na tayo. Sa A, B, C, D, tas E. Okay? Pwedeng pag nasuportahan tayo sa 181, okay, malaking chances na pumasok na tayo sa dire-diretso na to. Sa 452. Okay? 452, diretso siya. Okay, or 350 muna. Okay, 350. May psychological level din to, 350. Or 33. Pwedeng ganun. 333 or 350. Somewhere there. Okay? So, ngayon, kung bearish talaga, wala talaga. Dito talaga tayo. Makikita nyo na mababasag din to moving average. Ito, diretso to. Pero, may tinatawag din kasi tayong pagbagsak, bigla tayong gumaganyan. Ay, gets nyo? Ngayon, saan manggagaling yung confirmation na yun? Sa BTC pa din. Okay. If si BTC, okay, sabihin natin, nasuportahan talaga yung level na 107. Okay, kasi diba ang final prediction natin is gusto natin itong balikan itong price na to. Okay, yan yung pinaka-target natin. Para masabi ko na, oh, okay, this is the best buying opportunity. Okay, we need to buy. Something like that. So, sabihin ko din yun. Okay. Pero sa Meraki muna, syempre. Lalo na to first drop na to, nako, maraming maloloko dito. Maraming magbabay dito. Pag karoon ng surge dito, malaking chances na yung angat natin, bitin na bitin. Kasi retail lang yung bumili na naman. Okay? Ayaw nila umangat sa 12K. Okay? So ngayon, na nasa 111 tayo, 111.7, mamaya, makikita nyo yung price natin to just retrace this fair value gap, which is yung 13 to 14. Okay? Pag sobrang bearish talaga, diretso na to mamaya. Pag gising ng market. Actually, gising na yung market. So, yan. Makikita natin to. Okay? Pwede natin to shorten. Sabihin natin dito. Yan. Stop natin dito. Previous. Yan. Tayo sa 104,500. Yan. Simula ng fair value gap, pagtapos ng fair value gap dito. Diba? So ito yung yung play na gusto kong mangyari sa BTC. Sa susunod talaga dito yung Ethereum. Wala tayong magagawa. Okay, hitik na rin naman na sa Ethereum. Makikita nyo dito, pabagsak na siya, tapos paangat pa rin. So ano ibig sabihin nun? Divergence. Okay? RSI, ganun din yung sinasabi. Okay? Hindi siya ma-confirm dito. Okay? Pangit yung confirmation niya. Okay? So, nung produce din naman natin ang document dito, wala rin naman nakinig sa atin. 2,800 yun.
Diba? Balikan nyo yung document ko sa mga nasa Meraki. Ganda ng prediction din doon. Ang haba ng document, wala siguro nagbasa. Kaya hindi nila nakita tong price movement na to. Ito lang din yun, no? Sideways. Tinitignan ko lang siya na naka-zoom in. Okay, so malay nyo, ito na yan, no? Yung sa BTC, hindi natin alam. Okay? Pero ito, nagsa-sideways na. Sa Solana. Okay? Sideways. Okay? So, tingnan natin. Okay? Pabalitaan ko kayo. Okay? For now, bearish din yung stocks ko. So, ang pangit ng stocks natin. Okay, yung US bonds natin, hindi rin maganda. Nakikita nyo, pabagsak siya. Okay, tapos ito flat siya. Ano ibig sabihin nun? Pangit siya. Okay, so stocks overall, okay, nakaangat siya ngayon, pagising. Okay, so ito yung tinatawag na manipulation pump. Mamayang 9 o'clock dito, makikita natin yung totoong price niyan. Okay, pero makikita nyo naman, no, kulang yung volume. Yan, no, pabagsak yung volume din. Okay, pero yung ano natin pangat. So, ano yun? Diba? Negative. Okay, so nakita nyo na, oh, divergence, nakalagay bearish. Okay, so we've been having that prediction for quite how many days? 1 week and 3 days. Negative. Okay, so ito na. So, dito na tatapusin para sa inyo guys. Okay? Huwag kayo kumilos. Yan yung pinakamagandang gawin. Okay? Pero kung nakabili kayo sa taas, okay, umalis na muna kayo. Kasi hindi talaga siya maganda. Okay? Ang pangit to. Kita nyo yan. Sa price action, ganyan yan. Waterfall. Kumbaga. Ganyan, no? Ma-retrace natin yung 104. Tapos, yung relief pump, kala niya pump na, nasa boom. May baka doon pa lang natin yung form nito. Tapos, pero maraming mag-a-assume na head and shoulder na to. Okay, so malalaman natin. Tingnan natin guys. Okay, pero sa ngayon yun lang muna. Kaya kung masyadong magbibili, nakita nyo naman yung ano natin, coin stats natin, walang masyado. So, ito yung opportunity para makapag-aral tayo guys. Tatry kong gumawa ng mga study dito, mga price action study, etc. Research study, paano ko nire-research, paano ko hinahanap yung mga ganyan, etc. Okay, nang libre. Kasi iba, bayad talaga sa akin eh. Mesari kasi ako mahanap. Ginagaya ko yung study ng iba't ibang firms. So, hinahanap ko yung acquisition nila, hinahanap ko yung kunyari nagpalit sila ng owner, mga ganon, bakit, etc. Inaalam ko yun. Okay, so dun natin mahanap talaga yung mga gem din malimit sa ngayon kasi nasa institutional na tayo. So maraming mga companies na magpapa-adapt, or sabi natin yung mga cryptocurrencies na assets na dating sobrang bullish biglang namatay. Okay, diba, ganun yung nangyari sa Hyperliquid, ganun yung nangyari sa recent asset na yan. Sa Zora, ganun din yung nangyari sa Zora. Nagpalit lang ng team, okay? Nagkaroon ng acquisition behind the pero sinasabi, yun pa rin, etc. So, marami. Okay? So, yan yung mga babantayan natin. Okay? Yan, so, yan. Bumabagsak na ulit siya. Okay, umaangat ulit siya. Likot ng volatility natin. Malaki yung volatility. Pero I hope you guys, okay, are not surprised with this price action. Okay? Kasi we've been expecting this. Okay? We've been expecting this. Simula pa lang dito. Okay? We've been expecting this. Don't be shocked. Okay? This is part of the game. Okay? I hope you guys are safe and please, okay, chismis lang lahat ng yon. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin, at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye guys. Thank you so much guys. And big shoutouts sa asawa ko. Big shoutouts kay God. And mga nandito, mga bago dito na nahatak ng XRP. Welcome to our channel. Okay, hindi lang XRP ang laman ng channel natin. I've been trying to tell you guys a lot of techniques, teachings here na hindi nyo makikita sa kung saan kundi sa basic books na ayaw nyong basahin at iniiwas-iwasan nyo for the longest time. Okay?
So, XRP, we predicted that as well. Ngayon, pinipredict ko namang bearish. Ang dami nagagalit. Nung nag-talk naman akong bullish, kung ba't ako bullish sa XRP, wala, galit pa din. So, hindi ko na alam kung saan ako pupwesto. So, guys, kita-kits tomorrow or sa susunod na araw. Okay? Pero stay safe kasi nga, Monday ngayon, mag-uulan ng mga bearish news or probably test the waters kind of news. Sa alamin nila kung ano yung pwedeng gamiting scapegoat for this one. Okay? So, yun lang guys. Have a great night and stay awesome.